People will always say negative things to us, even if they love us. But this is the good news. God will always say positive things to us so that we can become better, so that we can become more holier. Kaya nga po, ang hamon sa atin ng paalaala, do not allow people to define you. Only allow God to define you. Kasi pag pinakinggan mo ang sinasabi ng ibang tao, malulungkot ka, mawawalan ka ng gana, mapapasama ka minsan. Pero pag nakinig ka sa sinasabi ng Diyos, mapapabuti ka at dadalhin ka ng Diyos sa higit na kung nasaan ka ngayon sa buhay mo. Tingnan nyo na lang po, bumalik kayo sa banal na kasulatan. Sa mga kwento sa Biblia, si David na lang, ano ang sinasabi ng kanya mga kapatid tungkol sa kanya? Na isa lang siyang shepherd boy, isa lang siyang pastol. Hindi makapaniwala ang kanya mga kapatid na siya'y hinirang, pinili na maging hari ng Israel. Nung nakatapat ni David si Goliath, tinawanan siya. Tinawag siyang tuta, nilait siya. Pero nung nakinig si David sa salita ng Diyos ni Yahweh, ano ang narinig niya? Anong sinasabi ng Diyos tungkol sa kanya? Na isa siyang hari. Tignan nyo na, pagdating sa ibang tao, minamaliit siya. Pero pagdating sa Diyos, napakalaki ng tingin at ng panaginip para sa kanya. Kung nga ang ating Panginoon, hindi po ba? Balikan nyo ang mabuting balita, ang mga kwento sa Ebanghelyo. Anong sinasabi ng mga Pariseo tungkol sa kanya? Na isa daw siyang demonyo. Ang mga ginagawa niya ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng masama ni Beelzebul, ang prinsipe ng kadiliman. Anong sabi ng mga kamag-anak ni Jesus tungkol sa kanya? Nasisiraan daw siya ng ulo. Anong sinasabi ng ibang tao tungkol sa kanya? Nawawalan siya ng bait. Sira ulo siya. Pero siya ay nananalangin at nagdadasal, nakikinig sa kagustuhan ng Ama. Anong sinasabi ng Diyos tungkol sa kanya? Na siya ay ang minamahal na anak niya. Narinig natin sa unang pagbasa ngayon kung ano ang tingin ng mga nakakatanda sa mga apostoles. Wala silang karapatan na mangaral. Pinipigilan sila sa pagpapahayag sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Kasi para sa mga ibang tao, ang mga apostoles at alagad ng Panginoon, sila ay mangmang. Sila ay mga mahihirap na mangingisda. Pero ano ang tingin ng Diyos sa kanila? Ano ang tingin ni Jesus sa kanya mga apostoles? Sila'y mga sinugo. Sila'y mga kaibigan niya. Nung hinugasan na kanilang mga paa, hindi na sila mga alipin o hindi mga kapantay niya. Sila'y mga minamahal niya. Sila'y mga kapatid niya. Sila'y mga sinusugo niya. Tingnan niyo po sa ating Ebanghelyo. Pinapaalalahanan din tayo. Pag tayo ay nakikinig sa Diyos, ang ating mga pag-iisip, ang ating magiging pag-uugali ay parang galing sa langit, makalangit. Pero kung nakikinig ka sa salita at kagustuhan ng ibang tao, ikaw ay makalupa. Hindi ka makakaangat, hindi mo mahihigitan ang iyong buhay, ang iyong pag-ugali. Kaya nga po, napakagandang paalaala sa atin that when you follow God's vision, you will be limitless. But when you follow people's opinion, you will always be limited. Ano po ang gusto niyo? Limitless or limited? Bakit nakakulong ka? Bakit hindi ka nag-grow? Hindi ka na lumalaki sa iyong buhay? Ito ay marahil baka palagi ka nakikinig sa ibang tao pero nakalimutan mo na makinig sa salita ng Diyos. Sabi po ng mga scientifico, ng mga nag-aaral, ang mga bubuyog, imposible pong makalipad. Kasi kung pag-aaralan nyo daw po yung itsura, yung korte ng mga bubuyog, bilog, hindi daw po ito design o nakaulma para sa paglipad. Pero bakit nakakalipad po ang mga bubuyog? Kahit na bilog sila, kahit na sabihin mo, hindi po sila akma sa paglipad. Ito ay dahil pinapahintulutan sila ng Diyos. Buti na lang, hindi nakakaintindi yung mga bubuyog. Hindi po ba? Kasi kung maririnig nila yung sinasabi ng mga scientifico, baka talagang hindi na sila lumipad. Pero bakit nakakalipad ang mga bubuyog kahit na imposible? Kasi nakatanim sa kanilang mismong buhay ang kagustuhan ng Diyos. Dalawa ang ating naririnig sa ating buhay, mga kapatid. Ang salita ng ibang tao at ang salita ng Diyos.
Madalas, kung pakikinggan mo ang salita ng ibang tao, masisira ang iyong loob. Pero bumalik tayo sa salita ng Diyos. Yan ang mag-i-inspire. Yan ang magbibigay gana sa atin. Yan ang magpapalakas sa atin. Kaya magandang itanong sa atin ngayon, ano ba ang mga opinyon ng ibang tao na palagi kong pinakikinggan? Kaya naman nalulungkot ako at nadidepress minsan. Tinasabihan ka ba? Mahina ka? Narinig mo na ba na wala kang kwenta? Maaaring sinabihan ka na rin na tamad ka. O baka yung mga iba sa tingin pa lang nila, hinuhusgahan ka na pangit ka. O baka naman nasaktan ka na rin na mismo mga kamag-anak mo, na nilalait ka, na mahirap ka, na hindi ka aahon sa buhay, na wala kang pag-asa. Ano yung mga salita na narinig natin sa ibang tao? Alisin natin yan at punuin natin ang ating isip at puso sa salita ng Diyos, na ating gabay sa paglalakbay, ang salita ng Diyos na ating liwanag. Pag ang salita ng Diyos, siyang palagi nating pinagmumunihan, tandaan niyo po ito, malayo ang ating mararating. Bakit hindi pa malayo ang iyong narating? Baka dyan ka nagkukulang. So the choice is always yours. God's vision or people's opinion? What do you listen to? What do you ponder? What do you choose to put in your mind and in your heart? Yan po yung ating ipagdasal sa misang ito. Palagi tayong makinig sa Diyos, sundan natin ang kagustuhan niya. Mga kapatid, hindi lang malayo ang ating mararating sa buhay na ito, tayo din ay makakarating sa kanyang kaharian sa buhay magpa sa walang hanggan. Amen.